Kumusta mahal na mga mangangalakal? Proyektong nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data sa korporasyon. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Iminumungkahi naming isaalang-alang ng mabuti ang bawat indicator ng organisasyong pinag-aralan. Ihahambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Shopify Inc., ticker na AOA. Ginawa ang pagsusuring ito batay sa impormasyon noong Marso 25, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya Shopify Inc. na bibilang sa subkategory Soft Internet, 39 na organisasyon ang lumahok sa pagsusuri na lubos na kinatawan. Hanapin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 2.5 sa 10 puntos. Average na resulta para sa subkategory, 2.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa pangkalahatan, makikita mo na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na 2.5 puntos para sa Shopify Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Shopify Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Shopify Inc. nagpakita ng dynamics ng 34.4%. 27.8% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Shopify Inc. ay $141.53 bilyong dolyar. Na may market capitalization ng subkategory na US dollars 239 bilyon. Shopify Inc. account para sa isang bahagi ng 50.27% at ang pangunahing pinuno ng subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US dollars 10.82 bilyon. Ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay US dollars 40 bilyon. Shopify Inc. bumubuo ng bahagi ng 26.37%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inookupahang bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Shopify Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 50.27%. Ang book value ay 26.37%. Ito ay 55% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga utang ng nasuri na kumpanya ay nagkakahalaga ng US dollars 1.082 bilyon. Pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay katumbas ng 0% ng equity. Marka batay sa antas ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 70.1. Na may average sa subkategory na 106.9, ito ay 34% mas mababa kaysa sa average sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang tubo para sa huling 12 buwan ay umabot sa 2019. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 2,387 milyon. Ito ay 18.2% higit sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng tinantyang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang price-to-sales ratio ng kumpanya ay 15.9. Ang average sa subkategory ay 6.8 na 134% na mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 8,880 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 1,500 milyon.
na 18% higit sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng tinantyang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 22.7% na may average sa subkategory na 6.4%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 16.3%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 12.465%. Na 376% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa presyo ng stock ng kumpanya Shopify Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 17,469,000 $. At sa subkategory ay mayroong 3,673,000 $. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng organisasyon ay 375.6%. Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay $249.3 libong. Ang average sa subkategory ay $34,400. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 625%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay $1,076,000 sa subkategory na $537,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 104%. Pagtatantya ng dami ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Maikling pagbabahagi ay tumutugma sa 1.3% na may average para sa subkategory na 2.7%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Teknikal na tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 55% para sa kumpanya Shopify Inc. Sa subkategory, ang RSI level, 14 na, ay humigit kumulang 52%. Potensyal, ang mga bahagi ng subkategory ay tinatayang katumbas ng halaga ng mga pagbabahagi Shopify Inc. Ang kasalukuyang pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $100. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $133. Ang dynamics ng aktwal na presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang 22%. Tignan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon sa pagtatasa ng Stock Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre, link sa nakapin na komento. Base sa valuation ng shares ng kumpanya Shopify Inc. Impormasyon at reference system para sa Stock Valuation Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng order dahil ang video ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets. Kayong lahat ay tunay na pinakamagaling na madla sa buong planeta.